Okay. Laging sinasabi ng mga tao, may warrant dapat i-implement. Sabi nga ni Attorney Bobet, okay, granted na ang Rome Statute ay valid pa, assuming without conceding, hindi ko sinasabi totoo, granting lang for the sake of argument, para may pag-usapan lang tayo. Anong status ng isang tratado? Hindi po tarantado sila yon. O tratado or treaty sa legal system ng Pilipinas. Nakalagay po sa ating saligang batas at sa civil code, mga treaties na ratipikado ng ating Senado form part of the law of the land. Tama po yan. Doctrine of incorporation, doctrine of transformation. Ngunit anong level ng isang treaty? Ang treaty po na ratified, although part of the law of the land, ang kapantay po niyan ay Act of Congress. Batas po yan, statute. Hindi yan pwedeng manaig sa konstitusyon. Therefore, in implementing a treaty, provision ng konstitusyon natin ang masusunod. Anong sabi ng konstitusyon sa Article 3? Nabanggit na nila, banggitin ko lang ulit. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be personally determined by a judge upon examination of witnesses, etc., etc. Hindi po aksidente na ang Article 3, the Bill of Rights, ay inuna yung Section 1, due process, at yung security, inviolability ng security, walang search warrant. Because these are the first and second most important rights. Okay. Anong nakalagay po sa Section 2? Except upon probable cause issued by a court of competent jurisdiction. Anong court? Ditong court, syempre. Sapagkat walang karapatan ang ating konstitusyon na mag-grant ng authority sa ibang court other than our courts because it is a domestic document, a municipal document. Yan po ang very clear. Okay. Ano yung due process na sinasabi sa Section 1? What is due process? Due process is a law that hears before it condemns. Is there such a law? Dito po sa ating bansa. Meron. Presidential Decree 1069 or the Extradition Law. What is Presidential Decree 1069? It was issued in 1977 by Marcos Sr. under Amendment 6 of the 73 Constitution. Ano yung Amendment 6? Although may batasang pabansa under the 73 Constitution, Amendment 6 allows the President to promulgate laws na parang statute by presidential decree. So batas po yun. So meron po tayong extradition law. Anong nakalagay sa extradition law? Before a foreign warrant may be executed in the Philippines, not just yung ICC, any foreign warrant, may proseso. Ano pong proseso? Sabi nga ni Attorney Bobet, maraming tumbling. Ito ang dapat sundin. Number 1, yung DFA ay susulatan ng proper agency in a foreign jurisdiction. Pakikita yung warrant, the DFA will determine if that warrant is covered by an extradition treaty or any other treaty and the offense is extraditable. Pagkatapos nadalhin sa DOJ, the DOJ will direct the special counsel to file an extradition petition before the regional trial court where the DOJ is located, RTC Manila. Lilitisin po yan, didinggin yung subject ng extradition at appealable pa sa Court of Appeals. Is there a procedure now? 2025 po, May, most probably in reaction to the kidnapping of former President Rodrigo Duterte, nag-promulgate ang Supreme Court ng rules on extradition. Basically, sinusunod yung PD 1069. Bakit? Because procedural law hindi pwedeng manaig sa substantive law. Substantive law, yung 1069, procedural law, yung 2025. Okay. Anong nakalagay po roon sa extradition law? Nilagyan lang po ng time limit. 30 days sa RTC, 90 days kung i-appeal sa CA. Kapag binigyan ng RTC ng extradition ng gobyerno, hindi pa ipatutupad, aakyat pa sa CA
Pag nanalo lamang ang gobyerno sa CA, saka pwedeng i-extradite. That is the procedure because of due process. And any warrant should come from Philippine courts. Tama si Attorney Bobet. Kasi nga, may sovereignty tayo. Okay. Yung 9851, anong nakalagay? Nakalagay doon. Yung warrant ng foreign court may be implemented here subject to applicable extradition laws and treaties. Tingnan nyo kung hindi tama lahat ng sinasabi ko. Yun po ang sinasabi ng kampo ni Senator Bato in very simple terms. Kaya pag sinasabi nilang 9851, meron, hindi pa rin pwede. Kasi subject to applicable extradition laws. May extradition laws tayo. Pag sinasabi nilang may treaty, a treaty cannot go against the Constitution. Kung yung pinagagawa sa atin ng treaty, labag sa Constitution, hindi rin pwedeng ipatupad. In closing, isipin nyo na lamang to mga kasama. Kung yung foreign divorce nga, divorce lang yun, hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas hanggang hindi nagkakaroon ng judicial confirmation. Judicial recognition of foreign divorce. Hindi naman nakaka-deprive ng liberty yung divorce. Nakakabigay pa nga ng liberty, di ba? Hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas, divorce lang. Arrest warrant pa kaya? That is the basis of protective custody. Ang Senado bilang institusyon has the right to protect its members against illegal laws. Not because only that they are members of the Senate, hindi dahil mataas ang katungkulan nila, but more fundamentally, because they are citizens. At eto napaka-hypocrite talaga itong mga ito Noong panahon ni Enrile, nakipag-coordinate, I was personally there, I'll have you know. Nasa NBI po ako noon with Mayor Lim. Maayos yung naging aresto kay Enrile sa loob. Ang Senado, nandun pa sa yung National Museum ngayon. Noong panahon ni De Lima, nandun din ako. Kasi kami po yung nag-file ng kaso against De Lima. Humingi si De Lima ng 2 araw sa loob ng Senado to tie up loose ends. Ewan ko kung anong loose ends yung ita-tie up ni Laila nung panahon yun. Hindi ko alam I don't want to speculate. Pero pinagbigyan po, walang pumasok at nagpumilit na, may warrant kami. Local warrant pa yun Yung kay Enrile, local warrant. Yung kay De Lima, local warrant. Noong 2018, si Trillanes, 3 linggo, nasa loob ng Senado. Ginawa na niyang Victoria Court yun. Nag-bed and board na siya ron. Kasi that was the time when President Duterte revoked the amnesty. Therefore, he was charged with rebellion. Local warrant na yun. Bailable pa bailable. In fact, nag-bail si Trillanes after that. Pero nataranta pa rin siya, nagtago pa rin siya sa Senado. Hindi rin nagpumilit. Sinasabi nila, berdugo si Duterte, ba't hindi siya nagpumilit na pumasok sa Senado para hilahin ulit si Trillanes sa sinturera, katulad ng ginawa nung Oakwood Mutiny. So yun po ang basis ng protective custody. Hindi pwede na ang Senado as an institution na pabayaan ang miyembro nito ay maging subject sa mga illegal na mga gawain dahil ang magiging impression sa taong bayan, kung miyembro mo hindi mo maprotektahan, paano mo poprotektahan ang pangkaraniwang tao, di ba? Yun po ang basis ng protective custody. Meron pong kailangang i-preserve na prestige, integrity, and sanctity of the Senate as a co-equal branch of government against intrusions by an executive that is grossly abusing its powers. Salamat po. Very good, well said. Yung katanungan po na meron po ba kayong idea sino po ang nagdesisyon na ilagay under protective custody si Senator De La Rosa? Hindi naman po dinideny ni SP Alan Cayetano that they decided that, and also publicly he announced that he wasn't doing it just because Bato is a senator. Nilinaw niya po 'yun. Sabi niya pati po kayo po, members of media, kapag may sumubok sa inyo mag-arrest tapos walang warrant or may spurious na warrant, hindi namin kayo ibibigay. And ito, Attorney Jimmy, natanong na to sa iyo sa isang interview mo sa isang programa pero hindi ka nabigyan ng sapat na panahon para ipaliwanag ito.
tama po bang intindi ko po na ang standing nyo ay hindi nyo kinikilala yung warrant of arrest ng ICC? Tama po ba? Insofar as Kinikilala namin that it exists. it exists. Okay? Kinikilala namin dahil sa mata nila yon ay valid yon. Pero hindi namin kinikilala na enforceable siya. Okay? It has to go through the proper process as very competently explained by Attorney Bobet. And if this is not enforceable, para lang maliwanag sa ating mga kababayan, bakit nangangailangan pa rin ng protective custody kung hindi naman pala siya enforceable, no? Because they were enforcing it. Ganun lang kasimple. Uh-huh. Hindi siya And enforceable. what would happen kapag na-enforce ngayon na hindi naman pala siya enforceable? Maduduterte siya. Hindi po ba ganun kasimple yun? Hindi ko alam kung ba't pinahahaba natin ang usapan. Sabi nila, bakit naman namin gagawin yun? Ginawa nyo na eh. Di ba? So, pag he will languish in a foreign cell beyond the reach of our laws, and should the Supreme Court decide in our favor, we will still have no legal recourse to bring him back. So, ano po ba yung komplikado sa sinasabi namin? Ayaw lang po namin maulit yung ginawa kay Duterte kasi hindi pa nga settled yung issue ng kay Pangulong Duterte. Pinababalik pa nga natin siya. Dadalawahin pa ba natin? So, Attorney Jimmy, hindi ito pagtatago. Pagtataguyod po yan. Pagtataguyod. Hindi pagtatago. Okay. Thank you. And for our next segment, Penny. If I may add lang, Kapenny. Yes, sure, attorney. I-search nyo nga sa Google yung resolution number 44. Makikita ninyo. Senator. Ang nagperma si Vicente C. Soto III, President of the Senate. No? Ang nakasabi nga dito, although may nag-object daw dito May nag-object dito. I think isa, si Senator Pangilinan. No? Pero ang nakasaad dito, marami kasing whereas clauses ito. Let's just focus on the last three whereas. Whereas these Filipinos who have not been formally charged, much less convicted of any criminal offense under domestic and international law, have every right to expect that their country shall ensure their protection within the bounds of law and ensure that they are afforded due process. Whereas one person denied due process is one too many. Thus, the state and all its institutions must ensure that all persons sought to be extradited from or surrendered by the Philippines will be guaranteed reasonable time and opportunity to seek redress from the courts and avail of any legal remedies available to them. Now, therefore, be it resolved by the Senate of the Philippines to express its sense to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to the surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Adopted. Signed, Vicente C. Soto III, President of the Senate. Nandito yan, no? So, that is the spirit by which the protective custody was accorded to Senator Ronald De La Rosa. Thank you very much, Attorney Torion. Alam mo, naging malinaw ngayon yung usaping protective custody sa Senado. Sa ating mga Pilipino, talagang kailangan nating magkaisa at malaman yung mga nangyayari at kaganapan. Kaya ngayon naman, dito tayo sa segment 3, mga kababayan. Gusto lang nating malaman yung mga nangyari ba noong nakaraang linggo or Mayo 11. Ano po ba dahilan nito? Takot ba o nag-iingat lang? Gusto kong tanungin ang ating mga panauhin. Diretsahang tanong to Sa tingin po ninyo, natatakot po ba si Senator Bato? Attorney Jimmy? Hindi naman po matatakotin si Senator Bato. But he is human. He has even expressed emotions on TV. He has, kumbaga, wore his heart on his sleeve. Pero yung takot niya doesn't seem to be merely personal. Parang natatakot po siya na parang ganito na lang po ba talaga tayo? Will we allow the breakdown of our laws and the breakdown of our constitution? In one of our private agreements nga, napag-usapan namin very briefly, no, na ang batayan nga ng buong 1987 Constitution was a reaction to martial law. That is mentioned by many erudite professors, no?
it was a reaction para hindi maulit yung evils na pinakita ng martial law at ng Marcos dictatorship. So, ang takot niya, if we can call it fear, is yung breakdown ng Constitution, but also yung gagawin nito sa kanyang pamilya. Thank you, Attorney Jimmy. How about Attorney Torion, please? Well, ang sa akin dito, no, I don't know, no? Kasi ano nga ba yung tanong clearly? Gusto lang natin na Natakot ba siya? natatakot ba siya? Actually, ang nangyari Senator. dun, ma'am, before mga 1:30 kasi nag-selfie pa kami doon sa sa crime scene, yung sa putukan. Oh. And then crime scene 'yon kasi may nag-attempt na pumasok although dinideny nila 'yan, no? Alam naman natin na morning pa lang gusto nilang dakpin tapos pagkagabi alam natin na nandun sila sa Senate within the compound pa rin. Although, according to them, GSIS. Feeling kasi ni Senator De La Rosa, sa tingin ko lang, speculative ito, nakaka-cause na siya ng threat to the security of his fellow senators, the staff, and even members of the media. So, hindi po siya takot. It is only that he wanted to insist that our Constitution should be respected. Yung mga argumento po na hindi naman siya dinideny ng due process. No? Kasi yung ICC nagbigay sa kanya ng due process. Alam mo, maling-mali po yan. Bakit maling-mali po yan? Because if you will analyze and study the rules of procedure of the ICC, yung akin to preliminary investigation nila, secret Secret yung process. Ang issuance nga ng warrant of arrest, secret. So how can you claim that Senator Bato de la Rosa was accorded due process by the ICC? You know, yung procedure ng ICC, diferensya sa atin, inquisitorial method yun Inquisitorial in the sense that it is really shrouded in secrecy because we can understand that because this involves crimes against humanity. But when you juxtapose that with our Philippine Constitution, kasi in accordance with our national laws nga, under Article 59, Section 1, magkaiba. So sa paningin ni Senator De La Rosa, since ang proseso sa kanyang pag-aresto, pag-enforcement ng warrant is in accordance with our Philippine laws, then he should be accorded due process for the first time. Hindi po ito for the second time. Hindi po pwede na dakpin siya at sa presento ka na lang magpaliwanag. Under Philippine jurisdiction, if you are facing a case under ordinary procedure, hindi inquest proceedings, under ordinary procedure, you are given the chance to respond. So yun ang ating, ang sa mind ni Senator De La Rosa, hassle na siya sa kanyang fellow senators. Yung security nila is under threat na, sa mga members of the media, under threat na, no? At madadamay pa sila, kaya hindi siya nagtatago. He is just asserting his right that he should be treated as a Filipino kasi nakakalungkot na kung dito sa Pilipinas may kaso ka, dadaan ka sa due process requirement, kung international warrant of arrest hindi na magdaan ng due process requirement, dito ko sasabihin, yung Article 3 of the 1987 Constitution does not distinguish, okay? It does not distinguish kasi nga po, yung 1987 Constitution, granting for the sake of argument na sabi ng isang kaibigan ko na it does not distinguish daw of a foreign judge. Sa tingin ko lang, with utmost due respect, kung may Chinese warrant of arrest against him, diretso i-implement ka agad dito kasi it is determined by a Chinese judge. Di ba hindi po pwede? Kailangan talaga dadaan yan dito sa ating procedural mechanism, sa ating constitution. Since our 1987 Constitution, in accordance with Ho versus People, yung determination of probable cause for issuance of warrant of arrest is non-delegable. Non-delegable, only a Philippine judge can issue it. And Salazar versus Achacoso likewise reiterates that, or likewise states that rather. So, kailangan sumunod sa ating local proseso. Yun po ang nasa isip
ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi siya tumatakas. He is asserting his constitutional rights. Thank you, Attorney Torion. How about you, Attorney Topacio? Tatakot ba si Senator Bato? By the way, with respect to that, nais kong katigan, hindi dahil sila ay mga kapartido ko at pareho kaming magagandang lalaki. Ngunit dahil tama sila na yung term ng pugante na paulit-ulit na sinasabing parang mantra, that is pure and unadulterated bullshit. Dahil wala pong valid warrant against Senator De La Rosa. Ginagamit lamang po yung propaganda ng mga kalaban ni Senator De La Rosa, lalo na yung mga makakaliwa na halos naubos ng hanay nila noong Chief PNP, si Senator De La Rosa. May wanted poster pang nalalaman. Kung ako si Senator De La Rosa, pagdidimanda ko yun Pero, well, that's just me, Hindi po tama yun. And any lawyer, I will say this, who echoes that sentiment is a stupid lawyer. Sinasabi ko sa inyo. Noong kami sa BACC, naglagay kami ng wanted posters laban kay Senator Lacson, ay wanted po talaga siya sapagkat may warrant siya. We even put up a reward for his capture. Kaya for Senator Lacson to say now na, Senator Bato, ikaw ay sumuko, unang-una, bakit siya susuko? Wala naman siyang warrant. Pangalawa, si Ping nga hindi sumuko Nagtatago siya and he availed of certain remedies. Swerte nga si Senator Lacson na wala pa yung principle that the fugitive cannot avail of legal remedies. And with respect to Senator De La Rosa, that doctrine does not apply because he is by no stretch of the imagination a fugitive from justice. Wala po siyang warrant. Hindi siya pugante. At pakita nyo sa akin kung sino nagsasabing pugante siya, kukutusan ko. Thank you. Maidagdag ko lang po, Yes, kung Attorney maaari. Nasabi ko na kanina na yung 87 Constitution ay reaction sa martial law. Maalala po nitong mga mas nakakatanda sa akin na nung panahon po na yon, meron pong mga tinatawag na ASO. Naalala niyo siguro yung ASSO, Arrest, Search and Seizure Order. Marami pa rin aso ngayon. Marami pa rin. Ombudsman. Kaya po nagkaroon sa Bill of Rights ng napakalinaw na direktiba na ang arrest warrant ay dadaan muna sa determinasyon ng probable cause personally determined by a judge para po i-centralize na po sa judge ang pag-determine kung dapat magka-warrant. At lahat po ng uri ng warrant at nagkukunwaring warrant o kahit anong restriction of liberty na ginagawa ng executive ay hindi valid. Idagdag ko, sabi nila, pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases na ang whole departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento ng executive. No? Kaya po, by no means is Bato a fugitive. Okay? Dahil walang judge-issued warrant against him. Gusto niyo po ba tayong bumalik sa sitwasyon na pwedeng magkaroon ulit ng ASO? ASSO. Dapat po lahat tayo ngayon against na sa lahat ng uri ng ASO. Okay, Attorney. Inform ko lang kayo sa mga hindi nakakaalam, lumiham na po ang ating partido noong ika-18 ng Mayo, itong buwan na ito, kay Secretary Frederick Vida, na sinasabi po namin na hindi dapat pigilin si Senator Bato kung siya ay aalis sa Pilipinas sapagkat walang basihan, at binabalaan po namin ang DOJ na kung gagawin nila ito, they will have to face the consequences. At sinabi ko po dito, just very briefly, sabi ko, ako po ay umaasang titimo sa inyong kaisipan. Sinabi ko, ako po ay umaasang titimo sa iyong kaisipan. Titimo, tatatak. Oo, Tagalog, titimo. Oo. Kaya nilagay Sa ko, Bilisaya pa yan. Dapat mo
lantik sa imong alimpatakan. Yun, mismo. Kahit hindi ko naintindihan. Sabi ko, ako po yung maasang titi mo sa iyong kaisipan na hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Panginoon man ay may araw ang Panginoon kung saan kung kayo ay tiwali. Ayon kay Propetang Isayas ay mapapahamak kayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya sinabihan ko si Secretary Vida na titi mo sa iyong isipan dapat. Oh, yan. Kaya Secretary Vida, titi mo dapat sa iyong isipan yang mga sinabi ko. Oh, alam niyo na yon. Word for today, we need to understand the meaning of titi mo sa ating kaisipan. Mga kababayan, no, kung ako po sa inyo, sa lahat na nandito at mga nanonood po sa ating live podcast, isave na po ninyo to dahil kanina po para nakikita ko tumutunog po ang ating programa, no, nang tuwing nagsasalita po si Atty. Topacio, narinig ko, toot, toot, toot. Ito pinakamatindi, yung kaninang uli niyang sinabi. If I were you, save na po nyo kasi mawawala po yan sa tatanggalin nila yan. Opo. Salamat natuto kami ng bagong word. Diretsahan pa rin po tayo, no? Tuloy-tuloy ang atin pong usapin. At kailangan mailatag natin to ng malinaw sa ating mga followers at mga nanonood, mga sumusuporta sa atin pong programa, ang Kapihan sa PDP. Sa tatlo natin pong mga panauhin ngayon, kung naniniwala po si Senator Bato na wala siyang ginawang mali, bakit tila may urgency na umiwas sa mga operatiba? Atty. Torion. Well, actually, nasabi na namin, no? This is an assertion of his individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kaya nga po, yung sabi doon sa isang broadcaster na, bakit siya magtatago? Oh, hindi po siya nagtatago, nag-assert siya sa kanyang individual rights, human rights as a Filipino citizen. Kasi nga po, yung executive department through the NBI is hell-bent in arresting him even if there is no Philippine recognized warrant of arrest or Philippine issued warrant of arrest. So, kaya nga po, how would he be able to protect his rights kung magpadakip siya at dalhin siya doon sa Netherlands? Oh. Ang ibig ba nila sabihin, nandun siya sa Senado, tapos paglabas niya, magpadakip siya, tapos doon na lang kami mag-assert ng kanyang human rights kung nandun na siya sa Netherlands? Hindi po tama yun. Kasi nga po, person's liberty na yan and possibly life is involved. So therefore, when a person's liberty is already at stake, it is actually now doctrine of self-help. He has to protect himself. Kasi the first rule of human being is what? Self-preservation. Self-preservation yan. Kasi kung magpadakip siya, dadalhin siya doon sa Netherlands, pareho na nga kami. Ngayon, mahihirapan kami pag-assert dito sa Pilipinas kasi ibang bansa na yun eh. Wala naman tayong Hague Invasion Act. At saka maski, yung Hague Invasion Act? Oh, yun. Yung Hague Invasion Act, pareho yan sa Amerika. Yung Hague Invasion, kung merong tao na dadakpin, kung American ka or any American allies, no? Dadakpin ng ICC or any foreign court, no? Without respecting the US laws. Pwede mag-organisa yung presidente at i-invade yung para to extract him. Meron silang patas. Wala naman tayo. At saka kung meron din tayo, ano bang kakayahan natin ipagyera doon sa Netherlands? So, siguro mga wakwak padala natin doon, no? Maski mga wakwak siguro dalhin natin doon. Yung mga Attorney, may sinasabi po si Atty. Topacio. Tibag. Ay, padala si Matibag doon. Ako, matitibag siya doon. Mahirap po yun. That's why self-preservation yun, while at the same time preserving his right also under Philippine laws in order that his rights will be protected via judicial remedies. And meron kami ngayon, yun nga sa Korte Suprema na pending.
And I hope and pray really on bended knees that the Supreme Court would grant our prayers. Kasi nga po, individual liberty. What if mangyari ito sa inyo in the future? Oh. Mangyari sa inyo, merong foreign warrant. Oh. Maghahanap kayo ng mga kagaya ni Attorney Israelito Turyon, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Topacio, para depensahan ng mga karapatan ninyo. Kasi delikado ito, foreign warrant. Oh, idiretso mo lang implementa as if it is a Philippine court-issued warrant. Kalukuhan talaga eh, hindi nyo nakikita. What if mama nyo, papa nyo, may isyuhan ng foreign warrant? Diretso lang i-implementa, payag kayo? Bakit? Kailan ba tayo naging tuta ng ICC? Kailan ba tayo naging tuta ng mga dayuhan? We precisely enshrined the Bill of Rights in the 1987 Constitution in order to stop, no? In order to at least, no, prevent government excesses. Between the leviathan of a government power and the individual, the Bill of Rights is our shield. Leviathan is that monster with maraming mga ulo. That is the governmental power, which is now trained against Senator De La Rosa. What is its shield? Bill of Rights. And that is why we as lawyers have to invoke our Bill of Rights, because it is the only shield remaining to protect Senator Bato De La Rosa. Oh, sige. Attorney. Alam mo,